Hi po. Ayan. So hello po, paki-share na lang po kapatid sa group chat natin, no? Ayan, tap it guys, no? Please. So medyo maaga tayo ngayon para medyo makatapos ng maaga. Ayan. God is dealing with your troubled heart. Ayan. So like it, share it, tap it guys, no? Para mas marami po na maabot ang salita ng Panginoon. God is dealing with troubled heart. Ayan, hello po. Hi po. Yan, hello. So, paki-like, paki-share kapatid para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Para mas marami pong... Yan, hello po. Ang saya ko para maka-join ulit sa live. Oy, thank you naman. Hi. Ayan, praise God naman po. No? So, yan po, paki-like, paki-share kapatid. Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ayan, hello po. Map ba yan? Oh, map. Pinaprint ko ng tarpaulin. Tarp lang yan, tarp. At saka yun yung gawa nyo. Oh, di ba, Pipay? Oh. Ay, okay lang po. Okay lang, Dayang. Oh, thank you. Thank you po sa mga nagbabalik. Salamat po sa Panginoon. Always welcome naman po dito. Amen. Maulan nga po. Maulan yung gabi. So, kasi kakatapos ko lang kapatid na kakauwi lang halos. Nagpahinga lang ako konti. Dinala ko po yung pamangkin ko sa sa pangalan nito. Sa dentista. So, kaya yun po, no. Yan, paki-like, paki-share kapatid, paki-tap, tap, 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 tap. Ayan, hi po, paki-repost na rin kapatid, no? So, God is dealing with your troubled heart. Ayan, so yan po yung topic. Hello po. Hi, Nix. Hello, hi po. So, yan po, no? Yan, paki-repost, paki-share kapatid, paki-send po sa lahat ng mga tropa-tropa nyo dyan. Bago yung alitap. Tap, 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 alitap, tap. Kung ano na lang sinasabi ko dito, eh. Ayan, sige po, paki-like, paki-share, paki-tap na lang din po, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon, no? Any advice for stress and worry? Ito, makinig ka dito kapatid. Buong preaching ko about dyan. God is dealing with your troubled heart. Amen. Ayan, salamat din po pala. Ayun lang pala kapatid, yung request ko, heart me, pa-heart me lang. Kasi ito po yung nakakadagdag po ng algorithm. Amen. Yan, sige po kapatid, like it, share it, tap it guys. Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan, kamusta po ba kayo? Kamusta po ang buhay-buhay natin? Hi po. Yan, kumusta po kayo? Kumusta po? Pasabi naman ng present.
Present. So, after a while, kapatid, we will have our devotion na rin, kapatid, no? So, God is dealing with your troubled heart, no? Lalo-lalo na sa mga may anxiety, may depression, no? Yung mga bagbag ang puso, hindi alam ang gagawin. So, ito po ay naitapik ko kasi marami pa rin sa kalagitnaan natin yung nangihina in terms of their mental state, in terms of their emotions. Lalong-lalo na pag sobrang dami pong, anong tawag dito, nagkapatong-patong na, no? Sobrang hirap. So, kaya, ngayon po, yan po yung ano natin ngayon. God is dealing with your troubled heart. Amen. Kaya napakahalaga po ito, no? Yan, kamusta po ba ang buhay-buhay natin? Kamusta po ang life? Ay, salamat po sa mga nag-repost, no? Yan, salamat po sa inyo. So, actually, sino po yung nagde-devotion ng everyday devotion natin? Kayo, yung nagde-devotion po, no? So, ang life natin ngayon, Elijah, di ba? Tama? Ang day 4, tama ba? Elijah, life of Elijah na tayo eh. Kung hindi ako nagkakamali. Yeah, day 4 is life of Elijah. Yan. Kaya Elijah yung pag-uusapan natin ngayon. So walang problema, alam nyo na yan. Yung sa mga kapatid ko na hindi pa alam, ano natin to. Kinakaya po ang life. Amen. Lahat ng kinakaya, lahat ng nagtitiis, naniniwala ako may breakthrough po kayo sa Panginoon. Amen. So 1 Kings chapter 19 verse 1 to 18. So i-hold nyo lang dyan kasi himayin din natin yan, no? Para mas maintindihan natin. 1 Kings chapter 1 verse chapter 19 verse 1 to 18. Kunin ko sa MBB para mas maintindihan natin yung mismong passage, no? Sige po. Yan. Sino na po ang mga narito na? Wait lang, check ko lang kung ilang minutes saan. After 3 minutes, mag-start na rin tayo. Yan. Paki-share na rin po sa group chat natin, kapatid, please. Yan. Sige po kapatid, like it, share it, tap it guys. Yan, hello po. Yan, after 3 minutes, mag-start na rin tayo. God is dealing with your troubled heart. Mag-iiyakan tayo dito. So, bago po yan, no? Sige, habang nandiyan po kayo, bago tayo mag-pray, basahin muna natin yung 1 Kings chapter 19, verse 1 to 8, no? Ay, pa-add. Sige po, add ko po kayo mamaya. Just message me. Add ko po kayo sa group chat. Sabi po dito, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinapatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng Diyos kung hindi ko gagawin ito sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng mga Juda, kasama ang kanyang mga utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos, nahiga siya at natulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya na sa may ulo na niya na isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kaya't nga,
Siya'y uminom pagkatapos nahiga muli. Ngunit bumalik ang isang anghel, ginising siya muli ito at sinabi, bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom at ang pagkain ito ay ibinigay sa kanya sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya roon sa yungib at palipas ng gabi, walang ano yung nagsalita si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak sila ang inyong mga altar, pinapatay ang inyong mga propeta, ako na lamang ang natira, at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw sa bundok. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala si Yahweh sa lindol. Pagkalipas ng lindol ay kumidlak, ngunit wala sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas ka, Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang muka, naghihintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit, sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan, minasak nila ang inyong mga altar, pinapatay inyong mga propeta, ako na lamang ang natitira, at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Sinabi ni Yahweh sa kanya, bumalik ka sa ilang malapit sa Damasco. Pagkatapos pumasok sa lungsod at binuhusan ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatay ni Jehu, ang makakaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 ang Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahe. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. So kung titignan natin, kapatid, isa po itong kwento na kung saan si Elijah bilang isang propeta ng Panginoon ay nagpakita rin ng kahinaan sa harapan ni Yahweh. Amen. So bago po yan, manalangin muna tayo. Aming Diyos na dakila at banal, katulad po ni Elijah, kami po ay mahina din. Katulad po ni Elijah, kami po ay paminsan ding hindi alam ang gagawin, nanghina sa sitwasyon, natatakot. Pero Lord, naniniwala po ko ang biyaya mo ay sapat na para sa amin. Kaya Lord, ipinagkakatiwala ko po sa iyo itong devotion na to at ikaw pa rin ang Diyos ang kumilos. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. So ay kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa'yo na napakahalaga na maintindihan mo itong buhay ni Elijah. Kasi po, ang Diyos mismo ang siyang tumutulong sa troubled heart. Amen. Ngayon, bago po ko mag-umpisa, sino po dito yung troubled ang puso niya? Sige nga po. Wala nang pagkukunwari, kapatid, wala nang kahit ano pang paligoy-ligoy. Kung ikaw to at troubled heart ka, sabihin mo dyan, troubled po ang puso ko. Amen. Alam mo kapatid, ang pagiging admit na mahina ka ay isang malaki at makapangyarihan at matapang na pag-amin. Amen. Maraming mga bagay sa buhay natin, kapatid, na troubled yung puso natin. Tama? Kaya nga, kinakausap talaga ako ng Panginoon about this topic because God wants to deal with your troubled heart. Amen? Ngayon, si Elijah, kapatid, grabe, ministry na to, grabe na. At titignan natin, kapatid, nung transfiguration po ni Jesus, si Moses at si Elijah ang nandun. Tama, mali? Amen? Kumbaga, kung titignan natin, kapatid, si Elijah po ay isa talaga sa mga propeta ng Panginoon na alam nating tapat, alam nating anointed, amen, at lalong-lalo na alam natin na sinasamahan po ng Panginoon, amen. Pero kapatid, gusto kong ipaalala sa'yo, even the strongest servant of God can experience discouragement. Ikaw pa kaya at ako. Amen.
Even si Elijah ay nakaranas ng takot, ikaw pa kaya o ako? Even si Elijah, kapatid, ay napagod din emotionally, ikaw pa kaya o ako? Pero kapatid, hindi porket malungkot ka, kasi minsan ang kaisipan ng tao, malungkot ako, tingin ko hindi ako love ni Lord. Tama, mali. Malungkot ako ngayon, problemado ako ngayon, tingin ko pinapahirapan ako ni Lord. Hindi, kapatid eh. God never abandon you. Nang dahil lang may problema ka, God never leaves you. Even forsake you, kapatid. No. Why? Kasi kapatid, alam ng Diyos na pag wala si Lord sa tabi mo, hindi mo talaga kaya. Pero kapatid, darating talaga ang season ng buhay natin. Saan? May mancha pala yung damit ko. Sorry. Darating po yung season ng buhay natin na hindi natin alam at hindi natin kaya na dumating na yung mga binibitbit nating problema. Pero, ito po yung maganda sa Panginoon. Kasi gusto kanyang turuan na si Lord lang ang nakakapag-restore. Amen? Pero kapatid, gusto ko pong i-highlight yung character ng Diyos ngayon na patient siya. Mapagpasensya ang Diyos. Amen? Hihintayin ka niya, maging okay ka, kapatid. Hihintayin ka niya na kung kinakailangan mo magpahinga, magpahinga ka. Amen? Kung kinakailangan mo, kapatid, umiyak, makikinggan ka ng Lord. Kung kinakailangan mo, kapatid, mag-unwind, papayagan ka ng Diyos. Kasi kapatid, hindi mo kaya talaga minsan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, kaya mo. Kaya nga, ang topic natin, God is dealing with your troubled heart. Amen? God is dealing. Pag sinabing deal, siya ang mag-aayos, siya ang aasikaso, at siya ang Diyos na kayang tumulong sa'yo. Amen? Ngayon, marami pong season ng buhay natin, tama? May mga season tayo sa buhay, kapatid, na nanalangin tayo pero parang tahimik si Lord. Sino po yun? Sabi mo, ako yun, kuya. Meron tayong mga season sa buhay, kapatid, na naglilingkod tayo pero we feel exhausted. Sabi mo, ako po yun, kuya. Amen? Ngumingiti-ngiti ka pero you are crying inside. Amen? Alam natin ang pangako ng Diyos pero we struggle to believe. Tama? Kapatid, hindi lang ikaw ang nakaranas niyan. Lalo na si Elijah. Amen? Kung titignan natin yung context, kapatid, itong si Elijah, grabe. Sobrang grabe nito ni Elijah. Alam mo bakit? Kasi from Mount Carmel, kapatid, nagpray siya, may apoy na bumaba. Kumbaga, kapatid, titignan mo, nakagawa siya ng isang anointed at napaka-makapangyarihan na gawa mula sa Panginoon. Imagine mo, kapatid, merong apoy na bumaba from heaven. At ipinakita po ng Diyos sa marami at lalong-lalo na sa mga tagasunod ni Baal at mga propeta ni Baal na kung gaano makapangyarihan si Yahweh. Amen? Pero kapatid, meron kasing Jezebel. Ano yung Jezebel? Si Jezebel, kapatid, witchcraft yun. Mangko yun, mangkus. Walang ibang gagawin yun kundi i-discourage ka. Ito mo, kapatid, hindi nila kaya talaga yung higitan, yung gawa ng Panginoon. Sinong inatake ngayon? Yung lingkod ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng discouragement. Diba? Amen? Ulitin ko, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa discouragement. Kaya ang isang Kristyano, sa totoo lang kung titignan mo, sobrang bilis umalis pag discourage. Kahit na may nakita na siyang miracle, kahit na may nakita na siyang answered prayer, kahit ang dami na niyang naranasan sa Panginoon, pag discourage siya, umaalis siya kagad sa Panginoon. Pero kapatid, ngayong gabi, gusto kong i-deal ng Diyos. Kailanman, pag natutunan mo tong
topic na to, hindi ka na aalis sa Panginoon. Amen. Sabi mo nga dyan, hindi na ako aalis sa Panginoon. Amen. Kaya nga kapatid, your greatest battle, sa totoo lang, comes after your victory. Naghihintay kasi si Taning, o naghihintay kasi si Satan, kapatid, na maging complacent ka kasi nanalo ka. Hindi pwedeng ganun, kapatid. Amen. Dapat kahit panalo, mapagbantay pa din. Amen. Kahit na nagtatagumpay sa buhay, nananalangin pa din. Kaya ngayon, kapatid, ito po yung pag-uusapan natin. Amen. First point, ang isang troubled na puso, nag-uumpisa siya pagkatapos ng victory mo. Okay, English kapatid, a troubled heart can happen even after great victories. So kung titingnan natin kapatid, pag binasa nyo po yung 1 Kings chapter 19 verse 3 to 4, sabi po dyan, no, natakot siya, umalis at tumakbo para sa kanyang buhay. Ulitin ko even the anointed man of God, kahit ikaw at ako, makakaranas tayo minsan ng pagkatakot kasi tao tayo eh. Amen. Gusto kong maintindihan mo at i-accept mo kapatid. Pag wala ka kay Lord, mahina ka. Amen. Hindi mo talaga kaya mag-isa. At normal kapatid na natatakot ka. Normal na namroblema ka. Normal na umiiyak ka. Amen. Pero ang hindi normal, yung hindi ka na magtiwala sa Panginoon. Amen. Kung titingnan mo kapatid, ano pong ginawa sa sobrang discourage ni Elijah, nanalangin na siya eh. It is enough now, O Lord, take my life away. Kunin mo na lang ako, Lord. Hindi ko na kaya. Minsan ka na ba nag-pray ng ganyan? Lord, kunin mo na ako. Pero purihin ng Panginoon, hindi kanya pinagbigyan. Bakit? Kasi gusto niyang ayusin ang buhay mo. Amen. Maraming beses kapatid na sumuko na tayo sa buhay. Tama? Maraming beses kapatid na meron kang answered prayer pero after a while, bigla ka na lang susuko. After a while, para bang discourage siya. Pero kapatid, si Elijah, na-discourage. Kaya siya nagpa-pray na ganun. Pero kapatid, alam nyo po, gusto ko maintindihan nyo to Kasi ito po yung misconception ng mga Kristiyano sa mga may anxiety and depression. Kapatid, ang taong may anxiety and depression ay hindi po kawalan ng pananampalataya. Mag-ingat kayo. Mag-ingat tayo. Minsan kasi sobrang apoy mo, kaya ka naman kasi ina-anxiety kasi wala kang faith. Hindi ganun kapatid. Amen? Si Elijah, hindi siya nawalan ng faith. Take note. Pero anong nawala sa kanya? Kalakasan, motivation, moving forward. Pero hindi siya nawalan ng faith. Amen? Kaya kapatid, kung may magsasalita sa inyo na kaya ka may anxiety kasi wala kang faith, mali yun, hindi yun. Hindi ka nila naunawaan, ako naunawaan kita. Amen? Kung meron kang anxiety kapatid, nauunawaan kita pero hindi ka nawalan ng faith ha. Mahina ka lang ngayon. Pero mahal ka pa rin ni Lord at alam ko naniniwala ka kay Lord ngayon. Pero para bang hindi mo lang kaya. Si Elijah, hindi po siya nawala ng pananampalataya. Pero ang nawala sa kanya, yung lakas para magpatuloy. Amen. Sa totoo lang kapatid, kaya nga tama yung sinabi na phrase ni Jesus eh. The spirit is willing but the flesh is weak. Amen. Sobrang mahal mo ang Panginoon, sobrang gusto mong marami kang gawin para sa Kanya. Pero hindi mo magawa kasi nga you are emotionally exhausted. Meron kang anxiety, meron kang depression, at meron kang mga problema, pero may faith ka. Kaya nga kapatid, sinasabi sa'yo ng Panginoon ngayon, God will always be with you and He will heal you. Amen. Ngayon kapatid, hindi porket victory ka ngayon, ibig sabihin wala ka ng weakness. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, mapagbantay kayo dapat. Sabi rin ni Jesus, guard your heart. Amen. So ibig sabihin kapatid, tinuturuan kita ngayon
na if you want God to deal with your problems, dapat mong makita yung sarili mo na kailangan mo ang Diyos. Again, hindi ka nawalan ng pananampalataya, nanghina ka lang. At ang isang taong nanghina, ano ang kailangan gawin? Magpalakas sa Panginoon. Amen. Ulitin ko may faith ka pa rin. Kaya huwag ka maniniwala sa mga nagsasabi na wala kang faith. Amen? May faith ka pa rin. Kailangan lang natin palakasin yung faith mo ulit. Amen? Kaya nga kapatid, maaaring umaattend ka dito, maaaring naglilid ka ng worship, maaaring nagpipreach ka, maaaring nananalangin ka, maaaring nagsuserve ka. Pero kapatid, darating ang mga pagkakataon na ang puso mo ay mapapagod din. At normal yun. Amen? Ako kapatid kanina, sa totoo lang siguro sama nyo na lang din sa prayer. Nagpunta po kami ng pamangkin ko sa dentista kasi alam nyo naman yun, di ba? Dumudugo po yung ngipin niya. Ngayon, buti na lang mabait yung dentist. Inisa-isa niya. Pero kapatid, kinumpute po namin Aabot po ng 25K yung ngipin, yung operation sa buong ngipin ng pamangkin ko. Kasi nga, nagdudugo yung gums. Marami na pong nabutas. May nabutas dito, yun yung tinanggal. At meron pong mga susunod pa. Sabi ko, Lord, saan ako kukuha? Amen. Pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Amen. Binalik ako ng Diyos that He will provide. Amen. Maraming pagkakataon, kapatid, na panghihinaan ka. Pero kapatid, mas malawak pa rin ang pangako ng Diyos. Amen. Nagkasungki-sungki. Yung dapat lalabas, paurong. Hindi nakalabas, paurong. Kaya kailangan pong maraming operation. Kasi kung hindi, mabibingot daw ba? Mabibingot. Pero anyway, hindi po yun yung topic ko. Ang ibig ko lang sabihin, kapatid, hindi exempted, hindi porket lagi kang nagba-Bible study, wala ka ng problema. Tama? Hindi porket nakapag-devotion ka, hindi ka naharap sa suliranin. Kasi kapatid, pag sinabi ng mga preacher sa'yo na, pag nag-devotion ka, wala kang problema, naku, prosperity na yon. Amen? Hindi na po yun tama. Kasi kapatid, sabi po ng Bible, hindi naman pinangako ni Lord sa'yo na wala kang problema Pero ang pinangako sa'yo ng Diyos, sasamahan ka niya kahit problemado ka. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ulitin ko ang pangako po ng Diyos, sasamahan ka niya kahit may problema ka. Pero kapatid, ngayon, gusto ko po nang maintindihan mo sa first point natin. Hindi mo kailangan magpakamanhid. Hindi mo kailangan magpakatapang sa harapan ng Diyos. Kung kinakailangan mong umiyak, kung kinakailangan mong lumuhod, kung kinakailangan mong makita yung sarili mong nanghihina, ipakita mo yan sa Diyos. Bakit? Because He is not surprised with your weaknesses. He understands you so well. Kung ako bilang tao naiintindihan ka, paano pa kaya si Lord? Na mas lalong at kayang umunawa sa'yo. Amen po ba? Kaya nga kanina kapatid kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi may ibay kasi sobrang bagyo kanina. Pag hindi kami nakarating doon sa appointment namin, may hirapan na ulit kaming magpa-appoint. Pero tingnan mo sa biyaya ng Diyos kapatid, hindi po umiyak yung pamangkin ko. Amen. Sa biyaya ng Lord kapatid, talagang smooth lahat. It so happen lang na kailangan lang namin siyang patsi-patsiin kasi sabi ng dentista, para hindi po kayo mapagastos ng sobra. Unti-untiin natin. Every 2 weeks, every 3 weeks, sabi. Pero kapatid, kung titignan mo, naging faithful si Lord sa akin. At naniniwala ko, naging faithful din sa'yo. Ano ba ang troubled heart mo? Ilatag mo yun sa Diyos. Because He understands you. Amen. Again, hindi po garantiya yung mga naranasan mo in the past para makapagpatuloy ka.
Ang pinakagaransya, kapatid, ay alin? Ay ang Diyos at ang kanyang katapatan. Tapat po ang Diyos. Amen. Sabi mo nga dyan, tapat ang Diyos. Kaya kapatid, dalangin ko po, ikaw ay patuloy na manatili sa Panginoon. Second point, ito po ang pattern ng Diyos, ha. Second point, God first care for Elijah before correcting him. Kapatid, ito po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka niya papagalitan agad. Ang gagawin niya, aayusin ka muna niya bago ka niya itama. Amen? Kaya yung mga kapatid ko na may katwiran na hindi muna ako lalapit kay Lord kasi makasalanan ako o baka pagalitan ako ng Diyos kaya nahihiya ako lumapit. Kapatid, maling kaisipan at lalong-lalo na kasinungalingan ng kaaway. Amen? Ang plano ng Diyos sa'yo ay ayusin ka muna bago ka itama. Tignan muna yung puso mo at tignan muna kung paano ka papalakasin para pag tinama ka ng Diyos, alam mo na kung paano tatanggapin. Amen? Kaya mo, pag binasa natin yung 1 Kings chapter 19 verse 5 to 8, bago mag-preach si Lord kay Elijah, ano mo nang ginawa niya? Pinakain. Hinayaang matulog. Binigyan ng tubig at pinalakas ang katawan. Amen? At yan po ang sign, kapatid, ng anxiety and depression. Amen? Ano po ang sign ng anxiety and depression? Lagi kang tulog. Amen? Kain ka ng kain. Hindi ka makabangon. Hirap kang magpatuloy, kapatid. Ulitin ko yung first point, ha. Naiintindihan ka ng Diyos. Kung ang tao hindi ka naintindihan, pero si Lord naintindihan ka. Amen? Kaya nga hinintay ng Panginoon si Elijah. Tingnan mo, kapatid, dito, ha. Pagkatapos naiga siya at natulog, ngunit dumating ang isang anghel, gising na at kumain ka. Uminom, kumain. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel, ginising siya muli. Kapatid, hindi po to pa, yung halimbawa, 5 minutes lang natulog. Hindi, mahaba tong paghihintay. Amen. Kapatid, lagi kang hinihintay ng Diyos. At kinakalbit ka na ng Panginoon para umayos ka. Ang tanong, umaayos ka ba? Amen. Ulitin ko, hindi ka papagalitan ng Lord. Ang kailangan mo lang maging abided sa Panginoon. Amen. Kasi kapatid, sa totoo lang, ang Diyos, He will reveal the heart of God sa iyo. Amen. Ako, kapatid, sa totoo lang, sobrang dami kong iniintindi at sobrang dami kong problema. Pero natuto na kasi ako, kapatid, nahingiin ito lagi sa Panginoon at ibigay. Pagod ako, ang honest ko sa Lord. Hirap ako tumayo, ang honest ko sa Lord. Hirapan ako umusad, honest ako sa Lord. Umiyak ako, umiiyak ako sa Panginoon. Bakit? Because He is the God who can provide you the perfect care that you need. Kilala ka niya, kapatid. At gusto ko pong ipaalala sa you are fearfully and wonderfully made. Kaya kapatid, yung buhay mo, wag mong mamaliitin. Pwede ba yon? Pinapakita sa akin ng Panginoon ngayon eh. God is telling to me right now na sabihin to sa inyo, kapatid, wag mong maliitin ang isang buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka patapon, hindi ka pahirap, hindi ka nakaka-stress, hindi ka sira, kundi ikaw ang inaayos ng Diyos at nais ayusin ng Diyos. Amen? Amen? Kapatid, hindi ka walang kwenta. At kung sinasabihan ka ng mga tao sa paligid mo na wala kang kwenta, kapatid, sa akin na nanggagaling at mula rin sa salita ng Panginoon, hihintayin ka, iintindihin ka, at the same time, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi mo nga dyan, mahal pa rin ako ng Panginoon. Kapatid, alam ng Lord na tayo ay isang alabok lang. Pag ako po nagpo-funeral service, kapatid, sinasabi ko lagi, ang alabok ay babalik sa alabok. Amen. Alam ng Diyos na alabok ka lang. And He knows
your limitations. Pero then again, kapatid, bago ibigay ng Panginoon kay Elijah yung assignment, ni-restore muna siya. Pinakain muna siya, pinatulog muna siya, pinainom ng tubig, at binigyan ng lakas para magawa at mapuntahan ang misyon. Amen? Ang problema lang sa atin ngayon, hindi tayo katulad ni Elijah na lumapit rin sa Panginoon. Kapatid, nireject ba ni Lord yung prayer ni Elijah na, Panginoon, kunin mo na lang ako, hirap na ako. Nireject ba niya? Hindi. Pero pinakinggan. Whatever your prayer is, it will always be your prayer. Kung ito yung nararamdaman mo, sabihin mo sa Panginoon, hindi dahil yun yung nais niyang mangyari. Kasi alam din ng Panginoon na ayaw din naman ni Elijah yun. Amen? Pero anong ginawa ng Panginoon? Instead na sabihin na ikaw, ganyan ka magsalita, hindi. Anong ginawa? Pinakain pa, pinainom pa, at pinalakas at hinayaang magpahinga. Ang problema kasi kapatid, ikaw ang nagbibigay ng stress sa buhay mo. Amen? Imagine mo, pinagpapahinga ka ni Lord, gawa ka ng gawa. Imagine mo, sinasabi na ng Lord sa'yong manalangin ka, pero ayaw mo pa rin mag-pray. Sinabi ng Lord sa'yo na humiga ka na into the green pasture, pero ang gusto mo pa rin, doon pa rin sa tagtuyot. Kapatid, si Elijah pumunta po sa ilang dahil alam niya nandoon ang Panginoon at sinabi niya kung ano ang laman ng buhay niya at ang puso niya. Amen. Kaya ikaw kapatid, magpaka-transparent ka kay Lord. Sabi mo nga dyan, transparent. Kung may utang ka, may utang ka. Kung may problema ka, may problema ka. Pag pagod ka na, pagod ka na. Pag suko ka na, suko ka na. Sabihin mo yan sa Panginoon. Amen. Ako kapatid, ganun po ako sa Lord. Lord, pagod na ako ngayon, Lord. Lord, wala akong budget ngayon. Panginoon, stress ako sa taong ito. Stress ako sa sitwasyon ko. Katulad yan, baha sa amin. Lord, baha na naman. Limas galore na naman. Itim na naman yung tubig sa labas. Lord, ano pong plano niyo po sa akin? Ang mahalaga pa rin lumalapit ka. Kasi eventually, kapatid, magugulat ka na lang yung panalangin mo, naka-align na pala sa Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Ang pinakamahalaga lang, kapatid, nagsasabi ka sa Diyos. Amen? Kaya lagi ko kayong sinasabihan, mag-notebook kayo. Ewan ko na lang kung sino pang sumusunod. Ako kapatid, ang ginagawa ko sa notebook ko, nasa likod ang lahat ng prayer request ko. Amen? Lahat ng mga utang ko nandoon. Hindi na ito kasi yung notebook na gamit ko eh. Pero as in lahat talaga kapatid, lahat ng utang ko nandun lahat. Lahat ng kailangan ko ipag-pray. Nandyan lahat. Bakit? Kasi nga, kailangan ko ng tulong ng Diyos. Kapatid, kung inaakala mo na ire-reject ka ng Lord, nagkakamali ka. Kasi nungalingan ni Taning, amen, na hindi ka natatanggapin ng Diyos. Kasi nungalingan ng kaaway, na iniwan ka na ng Diyos. Kapatid, kailanman hindi ka iniwan ng Diyos. Amen? At kung inaakala mo na hindi ka ire-restore ni Lord at sesermonan ka lang ng sesermonan, hindi kapatid. Ang Diyos po ay mahabagin and He is slow to anger. Amen? Mapagkumbaba rin ang Panginoon. Amen, hindi siya naninigaw agad. Sipain niya pintuan ng puso mo. Hala, sige, nasa ngayon dyan. Ganun ba si Lord? Baka yung mga nanay, pwede pa. Pero si Lord kapatid, hindi siya ganun na naninipa ng pintuan. Ay, sino ang malulungkot dyan? Ganun ba? Yung mga taklesa nating kaibigan, yung mga insensitive nating kaibigan, ganun. Paansa-anxiety ka pa, drama-drama ka. Hindi ganun si Lord. Tao ganun, pero si Lord hindi. Amen? Ang Diyos, inuunawa ka muna. Ang Diyos, hinihintay ka at nire-restore ka. Pakakainin ka muna, paiinumin ka muna bago kasi sermonan. Bakit? Tingin mo kapatid, sige nga po, yung mga malungkot dyan tapos sinermonan, na-absorb mo ba?
Hindi naman. Baka nga sumama pa loob mo eh. Tama? Tingnan niyo po yung mga nanay. Di ba halimbawa bagsak yung anak niyo. Alam naman niya na bagsak siya. Tama? Pero papagalitan mo pa. Hindi ah. Pakalmahin mo muna. Para maintindihan niya yung correction, pakakalmahin mo na. Kahit saan ka pumunta kapatid, kahit sino pang life coach. Amen? Ang puntahan mo. Lagi muna hindi ka agad diretso sermon. Bakit? Babalik ka kaya? Kung sinermonan ka kagad, hindi no? Kaya kapatid, ang tunay na nagmamahal, umuunawa muna pero hindi kumukonsinte. Amen? Ako kapatid, ganun na ako ngayon eh. Sa totoo lang, maraming beses kapatid, lalo na sa ministry, lalo na sa buhay, maraming beses na para bang kailangan kong manermon eh. Kailangan kong sabihin to. Pero ang ginagawa ko muna, sandwich approach. Ano po yung sandwich approach? Encouragement, correction, encouragement. Amen? I-encourage mo muna sa umpisa, bago mo ilagay yung correction, at susunoddan mo ng encouragement. Para na sandwich. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, makita mo na ganun si Lord. He cares for you, but He will not tolerate you. He cares for you, and He will help you to be restored. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko po sa'yo, maintindihan mo na naiintindihan ka ng Diyos. Amen? For second point pa lang ako, Ate Divina, pasensya na po no, napaaga nga. Kasi kakauwi ko lang eh. Kaya tignan natin kapatid yung Psalms 103 verse 13 to 14. Sige po, basahin po natin Psalms. Pakitype nga po dyan. Psalms 103 verse 13 to 14. Sige po. Para maintindihan mo na dinidil ka ng Diyos. Amen. Sabi po dito, kung paanong nahahabag ang ama sa anak niya, ganun siya na nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Kapatid, kung paano po ang isang ama ay nahahabag sa kanyang anak, ganun din po ang Panginoon sa lahat ng tao na may takot sa Kanya. Amen. Hindi yung takot, hello, may multo si Lord. Hindi ganun. Yung takot kapatid, takot kang ma-disappoint si Lord. Takot ka na mag-grieve mo siya. Takot ka na ma-disappoint mo siya, kapatid. Amen. And that is the other term ng faith. Amen. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao na manhid si Lord. Psalms 103 verse 13 to 14. Amen. Minsan kasi, ikayo't kapatid, binabasag ko na yung tingin nyo sa Panginoon eh, sa totoo lang. Kasi parang feeling nyo sa Panginoon, lagi kayong pagdadabugan, lagi kayong sesermonan, lagi kayong papagalitan. Kala nyo lang yun. Kung alam mo lang yung character ng Lord or nature ng Panginoon, He is gentle. May gentleman ba na memelto? Ako pa pwede. Pag kayo naging ano ko dito sa church, nako, humanda-handa na kayo. Ako pa pwede, pero si Lord kapatid, hindi no. He is gentle. Amen. At the same time kapatid, He is compassionate to His children. Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa iyo ngayon, lumapit ka sa Diyos. Amen. Sabi mo nga dyan, lalapit na ako sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko po sa iyo, makita mo yung caring ng Diyos. At kung i-correct ka man ng Panginoon, magpa-correct ka. Ulitin ko hindi po nang i-spoiled ang Diyos. Amen. Mamaya po yung small still voice at Kuya Jazz. Mamaya. Maano natin yan. Kasi sa third point tayo, tingnan mo Third point. Sakto lang din yung tanong mo. God meet us in the quiet place. Amen.
Sabi mo nga dyan, God meets us in the quiet place. Amen. Kung titignan mo kapatid, sabi po ng 1 Kings chapter 19 verse 11 to 13 yung binasa natin kanina. Sabi niya, humampas ang malakas na hangin pero wala si Yahweh doon. Nagkaroon ng earthquake o paglindol pero wala si Yahweh doon. May apoy, wala si Yahweh doon. Amen? Pero after all those came, lahat ng yun nangyari, merong small, still voice. Amen? Quiet place. Amen? Ito mo verse 11 to 12, kapatid. Ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka, tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito ay dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok, nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol, kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, ito narinig niya ang isang banayad na tinig o sa English, small, still voice. 1 Kings chapter 19 verse 11 to 13, kapatid. 11 to 12. Kapatid, kaya mahalaga yung quiet place. Kapatid, hindi mo makikita o maririnig ang Panginoon pag nasa kalagitnaan ka ng malakas na bagyo, sa lindol, o sa kidlat. Yan yung mga ingay ng mundo Yan yung ingay ng problema, yan yung ingay ng mga kung ano-anong mga nangyayari, kapatid. Amen. Lord, I pray sa pastor na ito na na-stroke, Lord. 34 years siyang pastor and honor that, Lord God. Ngayon pa lang, Lord, I declare healing upon healing right now. Nakakita na ako ng isang stroke patient na nakatayo. Maraming beses na. And Lord, I pray dito sa pastor na ito, I declare, patayuin mo siya ngayon in your timing and in your miracle, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po. Isa pong privilege na makapanalangin sa isang pastor, no? Pagagalingin siya ni Lord. Amen. Hallelujah. Ngayon kapatid, tingnan niyo po Gusto ko po ito yung maintindihan mo. Ang troubled heart, maingay yan. Amen. Kabog ng kabog Dugdug, 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 dugdug. Diba? Nagpapanik ka na. Ang ingay ng utak mo, ang ingay ng mundo mo, ang ingay ng bawat isa, at kahit may nagpapayo sa'yo, alingaw-ngaw lang sila. Pero kapatid, wala po doon si Yahweh. Amen? Nasaan siya? Kapag kinalma mo ang puso mo sa Diyos. God will shut all those noise at ang maririnig mo lang ay ang small, still voice ng Panginoon. Paano yun, kapatid? Ito, bibigyan ko kayo ng practical ways to deal with your anxiety and depression. Amen? Ang kailangan mo kasi ay tamang outlet. Amen? Ang anxiety ay depression, nag-uumpisa siya, kapatid, pag maraming garbage sa isip mo. Marami kang finifeed dyan sa isip mo. May mga triggers. Ngayon, paano mo masyashot yan? Ituon mo yung pansin mo sa Panginoon. Magpatugtog ka ng mga makalangit na tugtugin. Amen? Manalangin ka, mag-pour out ka. Kailangan lahat ng ingay ng mundo mo, kapatid, lahat ng ingay ng buhay mo, ilagay mo sa harapan ng Panginoon. Ngayon, paano, kapatid? First, tandaan nyo to you can write it down. Isulat mo lahat, kapatid. Magandang outlet yan. Biblical and clinical. Amen? Isulat mo lahat. Wala kang ititira. Lahat. Amen? Amen ba? Para doon na da-divert yung ingay mo. Nandoon sa pagsusulat. Amen? Pangalawang pwede mong gawin kung hindi ka palang sulat. Pray an audible prayers. Amen? Maingay ang mundo, maingay ang lahat-lahat sa'yo. Pero when you pray loudly, with voice, wag sa isip, kapatid.
Kasi sa isip, pag sa isip, bagamat pwedeng mag-pray sa isip, pero pag sa isip kasi maglalaban pa sa isip mo yan eh. Pero pag audible, Lord, ang dami kong problema, pero Lord, ikaw ang bahala. Panginoon, tignan mo to, inaway ako kanina, ganyan-ganyan, etc. etc. Lord, pagod na yung puso ko, Lord, nahihirapan ako, Lord, may sakit ako, Lord, ito problema namin. Audible. Why? Because your heart ay itinutuon mo sa Diyos kasi sinasabi mo sa Kanya. Amen? Ano bang sabi ng Bible, kapatid? Call upon the name of the Lord and you will be saved. Amen? Meron bang tumawag na may tumawag ba na hindi binubuka yung bibig niya? Ako ibubuka. May tumawag bang ganon? Wala! Amen? Walang tumawag na tahimik. Tingnan mo yung si blind man Bartimaeus. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Tama? Pinigilan siya, di ba? Sabi, uy, tumigil ka nga. Sa akin na yun version ko na yun. Tumigil ka, huwag ka maingay. Anong sabi niya? Nilakasan pa niya. Panginoon, anak ni David, mahabag ka sa akin hanggang sa tinawag siya. Amen. Doon mo mapapakalma ang sarili mo. In those calling upon the name of the Lord, your life will be quiet. At from there, you will hear the small, still voice of God. Amen. Ngayon, ano ba ang small, still voice ng Panginoon, kapatid? Marami pong pagkakataon yan, maraming beses yan. Pero kapatid, you can confirm the small, still voice of the Lord in His Word. Pag hindi na magulo ang isip mo, pag hindi na bagbag ang puso mo dahil binigay mo na sa Panginoon, mas maiintindihan mo na ang salita ng Diyos. At kung lalalim ka pa sa prayer, kapatid, you will hear the audible voice of the Lord. Pero ang audible voice of the Lord comes with an intimacy sa Panginoon. Si Elijah, kapatid, matagal na siyang intimate sa Panginoon. Hindi niya lang narinig kasi nga may strong wind, may earthquake, at may lightning. Tama? Pero nung na-recognize niya, wala doon ang Diyos. Nasaan? Narinig niya ang banayad na tinig ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko po sa'yo. Pagbagbag ang isip mo, pagbagbag ang puso mo, tumawag ka sa Diyos and He will meet you in your quiet place. Amen? Kapatid, yung sinabi na quiet place dito, it is your outpouring place. Hindi literal na quiet. Kaya quiet place, kapatid, because this is the place of peace. Amen? Nakikipag-usap ka, di ba? Sabi ko nga, Isaiah chapter 1 verse 13 ba yun? Or 18? Halika na't ayusin natin. Halika na't tayo'y mag-usap. God is inviting you to His quiet place. Ayusin natin, kapatid. Amen. Minsan kasi, kapatid, ikaw naghahanap ka ng medyo dramatic miracles. Lord, gusto ko talaga ganito ako, Lord. Pag hindi mo pa nararamdaman yung matinding encounter, feeling mo wala. Kapatid, hindi mo kailangan ng matinding encounter. Ang kailangan mo, small, still voice ng Lord. Ano kung hindi ka manginig? Ano kung wala ka, hindi ka naiyak? Walang problema dun. Ang mahalaga, nandito ka, nanalangin ka, Panginoon, ito yung saloobin ko. Amen, minsan kasi, nakabase ka sa feelings. Hindi. Heart are deceitful, feelings are deceitful. But the word of God itself is the truth and the way and the life. Amen. Kaya nga, kahit ano pang estado ng buhay mo, buklatin mo yung Bible. Amen. Kaya kapatid, tingnan mo Di ba nag-devotion na tayo na bumabagyo dito sa amin? Tama ba? Kahit na maingay yung background, pero pag ikaw ay nakatuon sa sinasabi ko, tama? Maririnig mo ko. Maiintindihan mo ko. Ngayon, mas mababaw. Ang chismoso, ang chismoso, magaling makinig.
Diba? Chismoso, chismosa ka. Hindi tayo nag-uusap. Tama, tama. Wala. Basta itinuon niya yung teka niya doon. Alam niya kahit nai-interpret niya. Chismoso, iba ka na ngayon. Kristyano ka na. Amen? Hallelujah. Sabi mo, Kristyano ka na. Amen? Kristyano ka na, kaya si Lord na ang pakikinggan mo. Hindi na ang kung ano-anong mga bagay. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Pero again, ganun yun kapatid. Kasi kahit anong ingay, pag itinuon mo yung pansin mo sa Kanya, kay Lord, maririnig mo siya. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko, ituon mo yung tenga mo sa Panginoon para marinig mo si Lord. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, i-focus mo yung puso mo sa Panginoon. Amen? Ngayon kapatid, kaya nga laging sinasabi ng Diyos, diba, be still and know that I am God. Diba? I will fight for you, you need only to be still. Ano bang sabi ni Jesus? Come to me who are weary and burdened and I will give you rest. Amen? Ano pa? Cast your anxiety to Him because He cares for you. Imagine mo, lahat na lang talaga kapatid, gustong kunin ng Diyos sa'yo. Ang problema, ayaw mong bitawan at ayaw mong ibigay. Talagang maingay yan. Amen? Gusto ka na niyang tulungan, pero ikaw naman, kasi nga, ganito nga. Ang maraming tao ngayon, gustong-gusto, nahihirapan eh. Ewan ko ba sa inyo? Para bang mas gusto niyang malungkot siya. Ewan ko. Hindi ko rin kayo maintindihan minsan eh. Di ba? Tingnan mo Di ba senti mode ka? Alam yan ang mga kaedad ko eh. Senti mode. Tapos makikinig ka ng mga love song, yung mga Moira, yung mga nakakasakit, yung ang sarap nito pakinggan kasi sakit na sakit ako. Relate na relate ako. Ewan ko ba? Bakit gusto niya? Hindi ba't dapat mas maganda na ibigay mo na yan kay Lord kaysa panamnamin mo? Amen? Yun nga hindi ko maintindihan eh. Hindi, malungkot ako. Hindi mo ko naiintindihan. Uy, naiintindihan kita. Kailangan mo nga i-outlet. Hindi. Gusto ko, isa nga nag-pray dito, sabi, hinihintay kong parusahan ako ni Lord. Uy, ano yan? Matatanggap mo ba yung kapatawaran ng Panginoon pag naparusahan ka niya? Hindi Matatanggap mo ang kapatawaran ng Panginoon pag humingi ka ng tawad sa Diyos. Amen? Kaya ewan ko kapatid, pero ako, naiintindihan ko naman yung iba talaga, iba ang outlet. Amen? Pero tinuturuan ko kayo ng tamang outlet, kay Lord na lang. Amen? Ako po nakikiusap sa inyo kung gusto nyo talagang umayos ang buhay nyo. Si Lord ang gawin mong outlet. Amen? Because He will definitely be still. He will always be with you. He will never abandon you. And at the same time, He knows you so well. Because His plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. Amen. Kaya kapatid, ikaw ay pumunta sa quiet place ng Panginoon. Amen. Fourth, amen, God will help you to see beyond your feelings. Amen. Again, God will help you to see beyond your feelings. Emotions mo kapatid will always block yung mga plano sa'yo ng Diyos. Pero God will help you to see. Sabi ni Elijah, mag-isa na lang ako. Pero nag-reply si Lord. Anong reply ni Lord? I have reserved 7,000. Amen. Mag-isa na lang ako. Pinapatay na lahat nila. Pero anong sabi ni Lord sa 18? Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko. Kapatid, may reservation. Pakiramdam mo lang mag-isa ka, pero hindi ka nag-iisa. Amen? Kapatid, God reveal greater than your reality. Amen? He is revealing to you right now na ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon, hindi pa tapos ang Diyos.
Sabi mo nga dyan, hindi pa tapos si Lord. Amen? At hindi pa tapos ang Diyos, hindi para i-exaggerate yung hopelessness mo, kundi bigyan ka ng isang perspective na inilayo ng kaaway at inalis ng kaaway dahil sa problema mo. Kundi para bigyan ka ng pangako na ang Diyos ay gumagawa kahit na para bang tahimik siya. Amen. Hindi pa tapos si Lord. Akala mo yan na, hindi pa, no, buhay ka pa eh. Masasabi kong tapos na, kapatid. Pag wala ka na, buhay ka pa. At kung wala ka man, sabi ng Bible, malaking kapakinabangan kasi ang dami mo pang gagawin sa langit. Pero kapatid, ang sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, hindi pa tapos si Lord. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, huwag mong sukuan isang bagay na hindi sinukuan ng Panginoon. Ang buhay mo hindi sinusukuan ni Lord. Bakit ka nandito ngayon? Para marinig mo yan. Bakit kami pinapadala ng Panginoon sa mga may sakit? Para magbigay ng pag-asa na hindi kami ipapahiya at hindi ka ipapahiya. Amen. Kaya kapatid, kung ano man ang sinasabi ni Taneng sa'yo, sabi mo, hindi ko yan tinatanggap. May pag-asa ako sa Diyos, magbabago buhay ko, ano man ang pinapakita ng kaaway sa akin, hindi pa ito yon dahil ang plano ng Diyos sa akin ay laging mabuti. And when the time is right, the Lord will make it happen. Amen. And God will turn everything to good. Amen. Kaya wag mong sukuan ang isang bagay o ang buhay mo na hindi sinusukuan ni Lord. Hindi pa nga tapos si Lord, tinatapos mo na. Pinakinggan ba ni Lord yung hiling ni Elijah? Na Lord, kunin mo na ako. Hindi ah. Anong ginawa niya? Binigyan niya ng rason at inutusan pa para magpatuloy sa buhay. Amen. Kasi kung pinakinggan na ni Lord yung panalangin niya, di sana hanggang chapter 3 lang tayo, hanggang chapter 4 lang. Hindi eh. Umabot pa ng chapter 18. At nag-utos pa. Bakit? Kasi may i-raise pa siyang Elisha. Hallelujah! Amen? Kapatid, your greatest struggle will always be your greatest testimony. Amen? Ako kapatid, naintindihan ko ngayon lang. Bakit ko pinagdaanan lahat ng yon? Kasi pala gagamitin ako ng Diyos sa marami. At ako kapatid ay hindi takot mag-preach ngayon dahil kinulungan ako ng Diyos. Alam ng Diyos sitwasyon ko, inayos ako ng Panginoon at kung ako ay inayos ng Panginoon, aayusin ka ng Diyos. Bakit? Because God has no favorites. Walang paborito si Lord. Kaya tanggalin mo rin sa isip mo na ako lang ang malakas kay Lord. Pati ikaw malakas ka kay Lord. Ang problema, hindi ka tumatawag. Amen? Tumawag ka kasi. Lumuhod ka. Isara mo pintuan mo, manalangin ka. Amen? Kapatid, hindi na to yung panahon, kapatid, na hayaan mo na tapak-tapakan ka ni Taning. Hindi na rin ito yung panahon na pakiramdam mo, talunan ka, kapatid, panalo ka. Sabi po ng Bible, you are more than conquerors. Ang problema, ang tingin mo sa sarili mo marumi. Ang tingin mo sa sarili mo talunan. Ang tingin mo sa sarili mo walang pag-asa. Kabaliktaran ang tingin sa'yo ng Diyos. Ikaw ay isa na ni-restore ng Lord. Ikaw ay laging panalo sa buhay at lalong-lalo na ikaw ay nagtagumpay dahil kay Kristo Jesus. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! At kung meron mang sasalungat sa sinabi kong ito, hindi ko na rin alam kung ano pang pwedeng gawin ko sa inyo. Amen? Kasi kapatid, ito na eh. Tatanggapin mo na lang. Amen? Pangako ng Diyos, isasabuhay mo na lang. Kaya nga kapatid, ano man ang nakikita mo, hindi yan yun. Because sabi ng Bible, ang pananampalataya ay naniniwala kahit hindi niya nakikita. Hindi mo pa nakikita na gagaling ka, pero may pananampalataya ka, gagaling ka. Kalooban ba ni Lord yun? Kalooban ni Lord. Bakit? Ano bang sabi niya? He is the God that healeth thee. Amen. Pakiramdam mo dahil sa nagawa mo in the past, marumi ka na, hindi ka ba kayang linisin ng Panginoon? Adulterous woman nga, ni-restore niya eh. Babaeng dinurugo nga, ni-restore niya eh. Paralitiko nga, pinatayo niya eh. Ikaw pa kaya? Amen? Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Pero ang ibig ko sabihin, kapatid, sabihin man ng pakiramdam mo o mga feelings mo na wala na akong pag-asa, kapatid, nagkakamali ka. Sabi po ng Panginoon sa'yo, He can turn it to good. The enemy meant it for evil, but God turned it to good.
At wala pa po akong nakita na ang isang nanampalataya hindi napabuti ang buhay. Amen. Sabi po ng Bible, aayusin ka ng Diyos. He will restore you. Amen. Why? Because He is close to the brokenhearted and He rescued those spirit or crushed. Amen. Tingnan niyo yung parable ng Good Samaritan. Hindi tinulungan ng iba pero merong Samaritanong nagpunta at tinulungan ng isang bugbog, inayos, pinagamot, at pinagbilinan pa ng maayos. Kapatid, ganun din ginawa sa ni Lord. Hindi umakyat si Kristo para wala lang. Pinadala niya ang banal na Espiritu para tulungan ka. Amen. Kaya kapatid, kung tutulungan ka ng Holy Spirit, magpatulong ka naman. Kasi hindi ka makakabangon kung ikaw mismo ay ayaw bumangon. Hindi ka gagaling kung ikaw mismo ayaw gumaling. Huwag mong tanggapin yung sitwasyon mo. Amen. Aminin mo sa Panginoon yung sitwasyon mo, pero ang tanggapin mo yung pag-asa na binigay sa'yo ng Panginoon. Kasi pupunta ako ng point number 5. Because God gives a new purpose. Amen. Akala ni Elijah tapos na, pero meron pang inutos ang Diyos sa kanya. Amen. Meron pa siyang Elisha na anong tawag dito? Ide-disciple. Pinabalik siya ng Panginoon, binigyan siya ng new assignment, meron pang 7,000, may natira pa. Amen. And God moved powerfully kay Elijah. Kasi kapatid, your lowest moment in life will always be your greatest breakthrough. Pag na-restore ka, mas matindi gagawin ng Diyos sa'yo. Kapatid, ako po backslider. 3 years. May live-in partner pa, manginginom pa, sugarol pa. Pero sino mag-aakala na ganong nakaraan, magagamit ako ng Lord ngayon sa 320 na tao? Amen? Sino mag-aakala? Sino mag-aakala, kapatid, na yung dating sugarol, yung dating manginginom, yung dating may live-in partner, ngayon magpipreach na ng gospel? Kasi binago ko ng Lord at may panibagong purpose ang Diyos sa akin. Lalo na sa'yo. Amen? Amen? Kaya nga kapatid ako, hindi na po wala akong pakialam kung may mga discouragement dyan. Ngayon pa ba? Kung kailan pa ba na tinulungan na ako ng Diyos? Ngayon pa ba? Kung kailan gumawa na si Lord sa akin? Ngayon pa ba na kung kailan pag nagpe-pray ako, may gumagaling sa biyaya ni Jesus? Ngayon pa ba na kung kailan na-overcome ko yung anxiety ko at nakatulong na ako sa mga may anxiety? Ngayon pa talaga. Kaya kapatid, ikaw, tapang-tapangan mo yung buhay mo. Hindi ka talunan. You are more than conquerors, kapatid. Amen. Hindi mapipigilan ni Taneng o kahit anumang principalities o kahit ng anumang sitwasyon ang calling ng Diyos sa'yo. Amen. Si David nagkamali. Tama, mali? Si David na-inlove siya kay Bathsheba kasi nag-take a bath. Di ba? Oo, hindi nag-depart yung sword. Nagkaroon ng away ng gulo sa pamilya niya. Pero, hindi tinanggal yung messianic line sa kanya. Sa kanya pa rin at sa lipi pa rin ni David na napapunta yung Messiah kung si Jesus. At si Bartimaeus, kapatid, inacknowledge pa si David in the New Testament na Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Amen. Yung calling mo, yung plano ni Lord sa'yo, hindi niya yan aalisin. At bibigyan ka niya ng panibagong purpose. It's a matter of your perspective. Si Abraham, kapatid, nawalan ng pag-asa. Pero anong ginawa ni Lord? From stars going to sand. Kailangan mo lang ibaling yung paningin mo sa mga ginagawa ng Diyos. Amen? Kung nakatingin ka lagi sa problema mo, ano mangyayari sa'yo? Uulit-ulit na lang. Paulit-ulit ka na lang dyan. Bakit? Paulit-ulit ka nang tinitignan eh. Pero kung ang tuon mo, sabi diba, fix your eyes to Jesus. Amen? Pag finix mo ang eyes mo sa Panginoon, God will definitely move upon your life because hindi mo inalis yung tingin mo sa Kanya. Amen? Ang problema kung ano-anong pinag-iintindi. Tignan mo ngayon, kapatid, nagkakaroon na naman ng argument from oneness to Trinity, di ba? Maraming oneness, maraming Trinity. Ako, kapatid, triune God. Amen?
Pero hindi na kailangan pang palawakin pa yan. Amen? Ako, ina-acknowledge ko si Jesus ay Diyos. Nagkatawang tao siya, pero siya ay Diyos pa rin. And I acknowledge Father as God. I acknowledge Holy Spirit as God. And they are one. Amen? Pero hindi na kailangan pang palakihin. Amen? Ipagtatanggol ko pag sinabi ni Lord na ipagtanggol ko. Eh yung iba, yun na topic. Habang buhay, yun na lang topic. Eh kayo ba? Makakatulong ba yon? Sa ngayon kung meron kang pinagdadaanan, yung debate ba nakakatulong? Hindi. Kaya ang binibigay ko sa inyo ngayon ay ang salita ng Diyos na nakakapagbago ng buhay. Amen? Tsaka yung doctrinal views pagkatapos ng restoration. Amen? Ngayon muna, i-restore ka ni Lord. Amen po ba? Amen? Ulitin ko. Yung doctrinal views, tsaka na muna, i-restore muna ni Lord yung puso mo. Kasi, hindi mo rin ako maririnig kung hindi ka maayos. Tama? Kaya nga, ang dami yung nagsasabi sa akin, Kuya Jerome, mag-end times ka naman. Kuya Jerome, mag-doctrinal ka naman. Eh, pag sinabi na ni Lord, isa ngayon kapatid, ang daming nangangailangan ng pagkilos ng Diyos eh. Eh, dito na ako. Amen? Kaya kapatid, kung titingnan natin, ito lang yung gusto ko na maintindihan nyo. Isa-summary ko, pinahaba ko lang. Amen? Anong isa-summary ko? Pag pagod ka na, lumapit ka kay Jesus. Huwag mo nang hintayin na sobra pang dapa ka bago ka lalapit. Naramdaman mo pa lang, lapit ka agad kay Lord. Amen? Amen ba? Pag merong pinagdadaanan, lapit agad kay Lord. Punta ka agad kay Jesus. Hindi yung lalagay ka pa ng drama-drama sa gilid. Kawawa naman ako. Fix me, I'm broken. Tapos magpo-post ka pa. Sana naman, ngayong Pasko. Sana naman, marinig ako nung isa dyan. Puntahan naman ako nang may McDo siya. Kapatid, hindi po makakasolusyon yon. Amen? Hindi yun makakasolusyon. Ang makakasolusyon, kay Lord mo sabihin. Amen? Because God will deal you when your heart is troubled. Amen? Nagagano ko illustration para maintindihan nyo. Naiintindihan nyo ba? Oh, wag na maghintay ng closure. Hayaan mo si Lord magsara ng pinto. Amen? Hindi ako maghihil hanggat hindi kami nakakapag-usap. Eh, hindi ka kinausap ng 5 taon. Di 5 taon kang durog. My goodness. Imbis na sana maayos ka na. Tapos may mga pasabi-sabi ka pa, sana ang pag-ibig ko sa Kalawakan na ibalik din ng Kalawakan. Huy! Ibalik ng Kalawakan, baka asteroid na yung bumalik sa'yo. Amen? Kaya ang lahat, kapatid, ay ibigay mo sa Panginoon. Amen? Dami nating drama. Akala nyo, kay Lord na lang. Amen? Eh, huwag ka nang humingi ng kung ano-ano pang sign sa Kalawakan. Di ba, nauso kasi dati yung mga yung mga man tawag doon, spoken poetry, di ba? Nagbabaka sakali ako na ganyan ka. Sabi meron pa nga, sa tuwing ako'y naliligo, naaalala kita sa panghilod ko. Dahil ang panghilod ko ay bato at ang iyong puso ay bato. My goodness. Wag na yon. Amen. Dito na lang tayo kay Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo. Amen. Ibuhos mo lahat sa Panginoon. Kaya meron po akong assignment sa inyo. Amen. Pwede ba yan? Lagi ko na tong assignment eh. Ang assignment ko po sa inyo kapatid, lahat ng nararamdaman mo, lagi ko tong pinapagawa pero ulitin natin. Lahat ng nararamdaman mo, ikwento mo kay Lord sa papel. Amen? Pero wag na wag mong itatapon. Hindi natin pupunitin ngayon. Amen? Ang gagawin natin, Dear Jesus. Amen? Lagay mo dyan. Dear Jesus, ito po ang estado ng puso ko. Yan, kwento mo lahat. Ay, ipipost ko to. Wait lang, ipipin natin. Pin. Yan. Kwento mo lahat. Amen? Tapos topiin mo, ilagay mo lang sa tabi. Para pag binalikan mo yan one day, marami nang inayo si Lord dyan. Amen? Di ba kapatid?
End of August, tama ba ako? End of August, may bubuklatin pa tayong love letter to Jesus, tama? Pero ngayon yan kapatid, hindi yan 1 month, hindi yan 2 months, hindi yan 3 months. Hayaan natin, ipapaalala ng Lord sa akin yan. Amen? Pero ang mahalaga, isulat mo ngayon, ha? Amen? Wala kang ibang gagawin, kapatid. Walang social media, purely worship song. Amen? Kapatid, ayan, sa message ako nagtatalk kay God. Kapatid, ilagay natin sa papel. Amen? Gusto mo maging maayos? Huwag mong katamaran to. Sa papel. Amen? Huwag sa notes ha. Bakit? Bakit wag sa notes? Maitutupi mo ba yung cellphone mo? Hindi mo maitutupi yan. Unless Samsung Flip ka. Mayaman yarn. Amen? Sulat sa papel ha. Hindi mo matutupi ang cellphone. Pero kung, uy, ano to? May paper, ayan, paper crane. Isulat mo sa papel. Amen? Kung kailan bubuksan, hindi ko alam. Amen? Sa malay mo naman. Oh, wala akong cellphone eh. Huwag na sa cellphone, kapatid. Eh, paano pag nawala phone mo, di na nabitbit, pati letter mo kay Lord. So, ulitin ko sa papel. Ulitin ko ha. Kung gusto mong umayos ang iyong buhay, hindi ka hanap ng pangit. Kundi isusulat mo ang lahat ng nadarama mo sa papel. At itupi mo, itago mo kung saan. Ikaw bahala. Ngayon, one day, ipapaalala yan sa'yo ni Lord. Buklatin mo nga. Amen. Wag din sa notebook kasi makikita mo yan eh. Ulitin ko, sa papel. Ngayon, kung sa notebook, punitin mo yung papel, itupi mo, basta dapat maitago mo. Kasi kapatid, bakit ganun? Ang sarap balikan yan. Amen. Wag nga ni sa journal. Sa papel nga ni, itupi nga ni na hindi mo nakikita. Dapat hindi mo nakikita. Amen? Kasi yun nga yung purpose, para makita mo na lang, bigla na lang na pag binuklat mo, uy, ang dami na palang nagbago sa akin. Amen? Amen? So, ayan kapatid. Kaya, ayan, amen? Hindi, pinapatawa ko lang kayo kasi pakiramdam ko sobrang dami mo ng pinagdadaanan. Ngayon kapatid, yun po gagawin natin, ha? Again, ulitin ko, walang cellphone, walang kahit ano, worship song, Bible, kayo na bahala, kapatid. Pero ang mahalaga, ibuhos mo ang lahat ng saloobin mo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusulat. Amen. Amen. Bakit kapatid? Kasi alam nyo po may Bible verse about sa writing to God. Gustong-gusto po ng Diyos na nagsusulat. Kaya nga, nagkaroon tayo ng Bible kasi nagsusulat sila eh. Amen. Hindi po nag-cellphone yung mga... Kasi, ayan, isa pa. Pag cellphone, mo, Lord, ito yung mga problema ko. Tapos lumabas yung, Shopee! Hala, babayaran ko na pa. Nawala pa. Amen? Kaya kapatid, sa papel. Amen? Pero ngayon, bago po yan, ipagpe-pray ko po muna kayo. Amen? May appointment po ako ng 8 p.m. eh. Pero ipagpe-pray ko kayo. Lord, I pray sa aking kapatid na pagsusulat nila para sa'yo, yung kanilang encounter to you in writing, Lord God, I pray you will bless it in Jesus' name. At ano man ang isulat nila doon na problema, hinaing o paghihirap, dalangin ko po, Lord, palayain mo sila doon. Kaya Lord, ibigay mo sa kanila ang lahat ng wisdom, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay-bagay at lalong-lalo na naniniwala po ako na ikaw po ang Diyos ang kikilos sa kanilang buhay. Kaya Lord, bless them in Jesus' name and make them prosper, Lord God. At ano man ang mga suliranin nila, tulungan niyo po sila. At salamat po sa iyong salita na ikaw po ang Diyos na nakakaunawa sa amin. Bigyan mo kami ng pahinga, bigyan mo kami ng deliverance and breakthrough. And we expect that you will move upon us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Ngayon kapatid, sa mga nais po sumali ng group chat namin, you can join us. Sa mga nais po na mag-send ng prayer request, you can send your prayer request. Amen. Ako po kapatid, yun lang yung prayer request namin. Prayer request po namin kasi yun nga yung pamangkin ko, dalawa pa yun. Lahat may problema sa ngipin, my goodness. So,
hindi po pwede sa regular dentist, sa pedia dentist talaga, kaya medyo pricey. So, provision po ng Lord, no? At the same time, samahan tayo ng Lord. Amen? So, tignan natin mamaya kung makakapag-live ako ulit, no? Pero, inagahan ko kasi hindi ko alam kung hanggang ano oras ako mamaya eh. So, tignan na lang natin. Pero again, yung assignment, gawin mo. Amen? So, yun din, actually, yung pala, maraming salamat din po sa mga nagbigay po ng diamonds, no? So may $1.80. So I think this is like mga 110 pesos, no? So lahat po itong 110 pesos ay mapupunta po sa mahirap, sa ministry natin, sa bigas giving, sa mga pangmeryenda po sa church, at the same time mga pangtulong po sa mahirap. So yun po, doon po yan mapupunta lahat. Amen. So ayun, thank you po. Pero hindi po required yan ha, hindi po required. Ang hiningi ko lang yung heart me. Pero kasi itong heart me, kapatid, nakakadagdag po ng algorithm. Piso-piso lang yan. Pero kapatid, yung iba, okay lang kahit wala. Pero dahil binigay nyo pa rin, ilalagay po natin yan lahat sa ministry. Amen. So ayun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at naniniwala po ako ang Diyos na buhay ay ang siyang Diyos na kikilos sa'yo. Amen. May appointment ako ng 8. I-chat mo na lang sa akin yung tanong mo. Amen. So sali po kayo sa group chat, kapatid. Amen. Ano po start ang pagsusulat? Lahat ng saloobin mo, kapatid. Amen? So yun, thank you po. Bye-bye po. At I do hope may natutunan po kayo. Amen? Kinatag po ba kayo ni Lord? No? Ay, hindi po ako pastor. Kuya pa lang. Yun po, again, sa lahat po ng sasali ng group chat, please message me and I will add you, kapatid. Amen? Bongga appointment. Hindi, schedule lang. Pasin po ng prayer request. Ay, oo, sige. Pag hindi ko na-seen dito sa TikTok, sa messenger nyo po ako Bye-bye! God bless po! Thank you po, no? So, again, tignan natin kung makaka-live tayo mamaya, mga around like 9 p.m. or 9:30, no? Titignan natin. Sige, bye-bye po! Uy, ang dami naman nagbibigay ng Kuya J. Uy, lahat yan, kapatid. Again, lahat po yan ay pupunta po sa mahirap. Bye-bye!